Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibyo natin na finish ka na Claire. Nako, eto na ganti ng mga guro. Aba, Lene BBM sa 2028. Ayan po mga kababayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga karibyo natin at eto na nga, simulan na po natin to. Pasok ka. Para dyan sa mausoleo ng museum ng asawa niya. Wala na paninindigan. Tapos bigyan ng kalahating bilyon ni Bangag. Para dyan sa mausoleo ng museum ng asawa niya. Wala na paninindigan. Correct. Lahat ng mga ito, wala nang pagmamahal sa bayan, pera-pera na lang sila. Kung meron nga unang naninindigan dito, yung mga dilawan, mga pinklawan na sinuportahan ninyo. Tapos kayo, alam mo, nagtataka ako dito sa mga kabataan na sumuporta kay Lene Robredo, kay kay Laila de Lima, yung impacta na yan. Nagtataka ako sa inyo na nakipaglaban kayo kay Marcos na magnanakaw. Gusto nyo pang pahukayin si senior, katulad ni Kiko Matching. Pero nagpapaniwala pa rin kayo sa dati yung sinuportahan. Ganyan ba talaga kababa ang mga utak ng Pilipino ngayon? Except ng aking mga palangga, nakasama ko na dito, nagising sa katotohanan. Hindi kayo kasali dyan. Na dahil ang mga sinuportahan ninyo, okay, na si Lene Robredo na galit kay Marcos Jr. Kinasuhan pa nga siya ng electoral protest. Right. Matapos siya bigyan ng kalahating bilyon, baw na siya. Magaling na daw si Marcos. Mga kababayan, sobrang lala pa rin ang sitwasyon ninyo dyan sa Pilipinas. Malala na ang Bangag administration na dapat na silang tagpasin lahat. Dapat tanggalin sila lahat dahil kitang-kita yun naman ang ginagawa na walang hiyaan, pagnanakaw, paninisi, at kung ano-ano pang kadyutahan ng Bangag administration. Ang sinisisi ni Bangag dahil daw sa yung nangyayari daw sa baha, first time in the history ng Pilipinas, ito daw ay patungkol sa science. So sinisi na naman ang science, sinisi na naman ang climate change, sinisi na naman ang tubig, kasi overwhelming daw ang flood control. Okay, meron tayong ipi-play bago itong hayop na Clarissa Castro na itong Demonita. May papaplay tayong, narinig niyo ba ang aking alindog? Okay. Ganito kay Dennis, ang kanyang, kay Dens ito, no? Pakinggan natin. Also, they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon wala pa. Ito. Ikaw pa lang nakagawa. Dapat maunawaan talaga ng tao. Hindi lamang yung budget ko, hindi kung ano yung science. What's the science? Follow the science. Follow the science. Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa States, yung mga nangyayari. Ganyan din. Sa bundi, sa mga lugar. Ngayon lang nangyari yan. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design. Patitibayin natin ang mga infrastructure. Babaguhin ng mga design. Slow protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin. Tignan natin na mas magandang design. Ayan. Babaguhin Nangyayari mga sa amin, kababayan. true. May mga No, babaguhin daw yung design mga karabyo natin. Paano mababago yung mga design kung ang nagbago lang mga kababayan ay yung maleta, di ba? Baka babaguhin yung laman ng maleta mga karabyo natin, ha? babaha din dito sa area, no, sa ibang mga states, pero bumabagsak agad yung tubig. Ibig sabihin, bumababa. Ba't hindi katulad sa atin? Diyan sa Pilipinas, mga kababayan, ang baha na buong Metro Manila na. So kaya malala na, alam nyo, kahit murahin natin mga putang inang ito, kahit niyata gurgurin mo yung mga yan, okay, kahit bitayin mo yung, pitikin mo yung itlog, di ba nga, hindi talaga sila aamin. Nakasalanan nila dahil ninakaw nila ang pondo ng bayan. Correct. Diba? Ngayon may mga bangka na, baka sabi ko, for sale na ba ang mga bangka? Nakita natin, may mga nagji-jet ski na sa buong Metro Manila. Dati sa Boracay lang kayo nagji-jet ski. Sa dagat, sa Olongapo, kung saan meron dagat. Wow, dagat.
Diba? So bangag na talaga ang ano ninyo ang administrasyon. 'Di ba? Matapos lahat i-fact check ng delubyo, ng tadhana, ng natural disaster, ayan naghahanap na naman siya ng sisisihin. Hindi aamin yan. Kahit jutulin mo yung jetlog ni Bangag. Walang At magnanakaw yung na tila umamin, ni mga Claire kabayan. Castro, hayop na yan, Clarissa Parataranin, Diba? Wala pong magnanakaw na umamin, mga karabin natin. hindi lang sila aamin sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang lahat ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi. Malala na po ang sitwasyon. Alam ko, everyday high blood kayo dyan. Pababayaan nyo na lang ba na atakihin kayo sa puso isa-isa? Dahil sa ginagawa ng kahayupan ng bangag administration. Hahayaan nyo na lang ba na paulit-ulit kayong gagaguhin? Nakikita nyo naman yan, updated kayo lahat, ang mga tindahan nababasa, ang mga bigas, paninda ninyo, mga bahay, lahat lusob sa Hagonoy, Bulacan. Hanggang ngayon, sa pag-uusap natin, hindi pa rin bumababa ang tubig. At sa iba pang mga lugar sa Pilipinas, dahil ganinakaw nila ang pera ng bayan. Paulit-ulit na lang ito na magdadahilan sila kasi first time sa history ng Pilipinas. Ano ka putang inang first time? First time ba bumaha? Bago pa tayo ipinanganak sa mundo. Eto, may totoo naman sa sinasabi nilang first time, no? First time pong magkaroon ng trilyon, ha? Trilyon pesos, mga kabayan, na linaan para sa baha. Pero ganun pa rin, yung baha, ganun pa rin, mga karabin natin. Pero yung pondo, first time nasimot nang wala man lang napuntahan, mga kabayan. Location ng Pilipinas ay talagang binabaha. 'Di ba? May tubig talaga na na dumarating every tag-ulan. But bumabagsak din, ibig sabihin nawawala din siya after ng delubyo, after ng baha, after ng ulan. Pero ito, ngayon lang history ng Pilipinas na sa buong Metro Manila ay nag-jet ski na kayo nagbabang kasi sa history ng Pilipinas, ngayon mas malala pa sa tatay niya, si Bangag na ninakaw nila lahat ng pondo. Correct. Lahat pondo sa DPWH. Dahil lahat sila halos na maleta kongresistas ang para sa mga distrito nila, para sa flood control project, pinambili nila ng Hermes, pinambili nila ng bahay sa iba't ibang bansa, pinagtayo nila ng bahay sa kung saan man. Lahat ng mga pondo ng bayan ay ninakaw nila. Kaya first time sa history ng Pilipinas na lahat sila ay kawatan. Kaya ano pang inaantay ninyo? Tanggalin nyo na itong mga putang inang ito kung ayaw nyong high bloodin everyday. Sabi nga ninyo, resilient ang Pilipino, so okay lang. Kapag may dilubyo, gumawa ng paraan, gumawa kayo ng bangka. Diba? You enjoy. Sabi ko nga, paulit-ulit. Ginagago kayo habang si Lisa Tanas, anong ginawa? Yung kanyang sabbatical chuchu birthday na ipinagtanggol ni Clarissa Castro. Okay? Ano ang sinasabi ng pagtatanggol dyan ni Clarissa Castro? Hindi daw kasi ang Lisa Tanas daw, mga kababayan, ay busy naman. Okay? Busy naman daw sa katutulong sa kanyang love for all chuchu-chuchu. Kaya parang pagbigyan na natin na siya ay nagbe-birthday dahil po kailangan niya din magpahinga. 'Di ba? Ganyan yung kanyang mga kasinungalingan. Okay, hinanap ko lang yung article na yon na kasinungalingan ni Clarissa ito. Okay? Alright. Okay? 'Di ba nag-post si Satanas? Pinost natin yun, na yung no makeup, no chuchu. Okay? Ano ba yan? Hanapin ko lang. Dito sa cellphone natin. Okay, pinagtanggol niya yun. Okay, here we go. Sabi ng Gaga, alright. Okay, no makeup, no hairspray, no terno. Mukhang inedit niya to No hairspray, no terno, no heels, no speeches, no stress, no schedule. Then, anong sinasabi No niya dito? stress, no? Hindi naman talaga siya Just me and my na-stress sa mother bahay. nature. Habang nagpo-post siya, abala siya sa pagnanakaw. Abala siya sa i-enjoy, pagsisinghot, pag-iinom ng mamahaling alak, habang kayo ay binabaha.
Alright, ngayon, ang ginawa ni Castro dyan, ni Clarissa Taratara, yung impacta, mega tanggol siya na abala daw itong si Satanas. Wala daw ibig sabihin na negative itong si Satanas dahil yun daw ay para daw ipabatid. Okay? Ang ito verbatim. Wala namang ibig sabihin na ipahiwatig na negatibo ang ating First Lady, kundi para ipabatid na ang isang kaarawan habang tayo ay nabubuhay ay mahalaga na ipagsasalamat sa ating may kapal. Itong pukinang inang ito, kitang-kita nyo na kung paano magbali-bali ko yung dila niya. Sabi ko, kahit jutulin yung dila niyan, magpapakalat pa rin yan ng kasinungalingan niyang impactang yan. Walang ibig sabihin na negative ang ating person kundi pabatid ang isang kaarawan. Putang ina, minalas ng Pilipinas dahil may isang demonyong ipinanganak sa Pilipinas sa katauhan ni Lisa Marcos, kawatan, kidnapper, bigaon, addictus, minalas ang Pilipinas. Correct. At kung magbe-birthday ka, okay? Importante ba ang birthday ng hayop niya kaysa sa kayo mga binahaan? Of course. Importante yung birthday nila kasi may pulburon session. Di ba? May pulburon session. Ano ginagawa nila? Imbitado ang mga illegal, ang kanilang mga kasabwat na mga illegal na mga Chinese na illegal importer na kumikita. Di ba? Nagpapalit ng mga labels para i-export dito sa Amerika para makabawas taxes. You know that? Makabawas taxes, idadaan sa Pilipinas sa utos ni Bangag Administration ni Satanas para sila'y maghati-hati. Abala sila dyan sa kanyang birthday, sa kanilang pag-uusap. Habang umiinom, wala silang pakialam sa inyo kahit baain kayo. They don't care about you. Ipapaputol ko lahat ng julo nila o lahat ng juto nila kung may care ang Bangag Administration sa inyo. Nakikita niyo yung ginagawa ni Satanas? Kasi kapag adik ka o nalulunod ka sa kapangyarihan niya. Dahil siya naman talaga ang presidente behind the scene. Siya lahat ang nag-uutos kung ilan ang nakawin sa ganito, sa ganyan. Wala silang pakialam sa inyo. Yung mga love for all, bigay-bigas, ganyan-ganyan, bullshit yan. Pakitang tao, optics yan. Diba? Sabi ni Sir Maang sabbatical button, pero dito mitigil sa pangdanakaw. Exactly. Pagpapahinga, diba? Nagpapahinga, nag-rest daw siya, diba? No makeup, pero hindi siya nagpapahinga. Good point, Sir Maang. Hindi siya nagpapahinga sa pagnanakaw, panggigipit, pag-uutos sa maleta kongresista para gipitin si Sara Duterte, para gipitin ang taong bayan, para pag nakawan kayo, kaya baha dito, baha roon. Tapos kayo naman, tawa-tawa lang, maggawa lang na kayo ng mga bangka-bangka. This you enjoy your life kahit sa baha. Habang kayo ay walang habas na pinagnanakawan ng Bangag Administration, lalo na yung putang inang hayop na Lisa Marcos na pinakakawatan sa lahat. Kahit tagtarin nyo ng pino yung putang inang yan, hindi niya kayang bayaran ang lahat ng mga pinatay nila dahil sa baha. Lahat ng mga ginurgur nila, lahat ng mga ginutom nila. Correct. Na mga Pilipino, hindi kayang bayaran ng buhay nilang lahat. Kaya dapat sila bitayin, sabi ko sa inyo, di ba? Correct. Ngayon, dahil si Clarissa Impacta Castro, dahil likas na sinungaling, nuknukan, sabi ko, kahit jutulin mo Gila niyan, hindi pa rin yan titigil sa pagsisinungaling. Kitang-kita mo, di ba? Nahirap siya. Dahil tinanong ng reporter, anong masasabi mo dahil pinulaan siya ng mga taong bayan, ng mga, hindi na nila kaya yung mga comment ng tao. Hindi na nila kayang pigilin sa mga Facebook page ni Bangag at ni Satanas. When I say hindi na kaya ng trolls nila. Kahit gaano karami ang trolls. Kasi marami naman nagising na Pilipino na nilulusob sila sa kanilang Facebook page. Kahit magbalik-balik ko ang dila ni Castro Impacta, gagawin niya talaga yan kasi bayad ang pagkatao niya. Yang putang ina mo ka, Castro. Hindi ka forever magpapakalat ng kasinungalingan. Correct. Alam mo pag may katapusan din yan eh. hindi natin alam, may isa lang na humaramentado. May isa lang na, maswerte ka pa nga dahil yung mga taga Vancouver hindi marahas eh. May isa lang na 2, 3, 4 na maghuramentado sa lahat ng kasinungalingan nila. Tapos na yung mga yan eh.
Sa lahat ng kasinungalingan nila, lahat ng pambababoy nila sa taong bayan, may isa lang diyan na magsawa na sa kasinungalingan at pagnanakaw ni Satanas. Pagbabayaran nila lahat ang kanilang mga pagnanakaw at kasinungalingan. Ano pa sabi ni Castro? Hindi naman po rin nagkulang ang ating First Lady sa kanyang pagtulong. Saan? Sa pagbigay ng bukbukoy bigas. Nako. Sabi niya, hindi niyo man siya nakikita madalas. Tanggalin niyo si Bangag. Diba? Tanggalin niyo lahat. Muna isa lang naman ang ulo kailangan natin eh. Tama yung sinabi ni Basti. Isa lang. Pag natanggal niyo si Bangag, chain reaction na yan lahat. Mawawala na lahat ng mga demonyo na ina-appoint niya, katulad ni Claro, na mismo ang nag-o-author para pasinghutin, ayon sa testimonya sa drama na ginawa natin, pasinghutin ang mga kababaihan ng pulburon. Ito ang inyong Bangag administration. Malala na silang lahat. Kapag malala ka na at, akala mo ikaw na ang pinakamakapangyarihan na wala na magagawa Yun ang yung akala dito nila. kasi hawak nyo na Diba? yung batas, Mm. nababayaran na lahat, hawak ang AFP, PNP, namamaritahan, wala na silang takot. Kahit anong kasinungalingan na gagawin nila, ay hindi yun naman kaya eh. Bayad na namin yung AFP, bayad na namin yung PNP. Kaya kahit anong kasinungalingan ni Castro, kahit anong kasinungalingan ni Bangag na isisi sa siyensya ang baha, na first time in the history sa dikit, okay? Inyong mga towel na hulugan din sa Bombay, mga payong, na kung yun na nga lang ang inyong tanging yaman, na kanyang mga abogado, wala siyang maitutulong, di ba? Kung papaano, okay? What do you call it? Pagpe-present ng mga ebidensya and everything. Kaya nga may representation, kaya nga meron siyang abogado. Yung sa kanya to 16, let's say 200. Pinupuno yan ni Bangag na kasama yung kanilang mga yaya, ang kanilang mga trolls, yung iba dyan, yung mga negosyanteng mga illegal, nakasakay sila lahat dyan sa eroplano. Pinupuno nila yan, then merong event, katulad dun sa Vancouver, di ba? Kunyari, akala nyo, punong-puno ang daming mga Filipino. Pero, masasabi natin, maybe 200 or 150 ng participants dyan sa Filipino chuchu event na yan, bit-bit nila from Ilocos, from the Philippines. Para kunyari, taga-pak-pak-pak-pak, na kunyari maraming tao. Yan ang ginawa nila nung pumunta sila sa Amerika. Binibit-bit nila lahat. Gastos ng pera ng bayan. Yan ang punto ni Sara Duterte. Hindi yung ipapakita nila na lumipad sila. Natural. Hindi nila masisekreto. Pero yung iba, sinekreto na tulad ng F1, di ba? Noong unang upo pa lang ni Bangag na pumunta siya sa Singapore para manood ng F1. Okay? Yes, ang ganda. Yes, correct. Yung entourage nila, 200. Yun ang tagapalakpak. Yun ang binibitbit nila para kunyari maraming tao. Kasi dito lang sa Los Angeles nung pumunta yan sila. Los Angeles. Pumunta yung mga putang ina yun. Sa Amerika. Nagtitext brigade pa yung mga dating mga kasama ko sa Bangag administration. Alam mo ba kahit bakit sila pumunta doon? Kasi may pagkain daw. Kilala ko halos sa mga tao sa Los Angeles. Binayaran. May mga pagkain, may pa-cater sila. May pa-cater. Pera ng bayan. Nagre-recruit sila ng mga attendees para kunyari madagdagan. Pero iilan lang ang pumunta. Kilala ko ang hilatsa ng mga bituka, ng mga Marcos supporter dito sa Amerika. Di ba naturingang taga-Amerika na, mga patay gutom. Pagkain lang natataranta. Dahil libre. May pakimkim pa. Nako. Yan ang katotohanan. So ngayon, mga kababayan, okay? Yan ngayon ang sinasabi ko sa inyo. Actually, itong mga pinagbabanggit natin, halos araw-araw ko na itong na mga opisyal na bahagi ng insidente ay na-broadcast sa social media. Okay? Dahil meron siyang suot na body-worn camera. Alright. So nakita sa verified footage ang pagpasok sa mga hallway, classroom, at habang nagbang-bang-bang-bang. Napanood ko yon. Then, after ng pag-gurgo, sabi ni
Bangag, our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country. Ulul. Si Bangag, ang reason kung bakit may naggugurguran sa bayan natin. Correct. Lahat dapat siyang sisisihin ng mga magulang. Tama, Ron. Hindi lang sa games. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbanta sa buhay pagkilala na may assassin at handang gumurgor. Connect na naman. Hindi pa nga nila alam kung anong dahilan. This was yesterday. Kung ano ang reason kung bakit gumurgor yung batang yun. Hindi po ito magandang ehemplo. Yun ang sabi niya. So, ang layo-layo, di ba? Guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo. Si Claire Castro. Saan ang galing yun? Mayroon pala nag-viral na teacher, mga kababayan, na nagturo, okay, here we go, sa kanya daw mga estudyante ng salitang, eto, pinicture natin yan. 5 hours ago, na offensive remark daw ang ginawa ng isang guro na ang i-visualize niyo sa isang board, ang isang certain na guro na naghingi na daw ng sorry, ang presidente ay Bangag. buang, bangag. Okay? Doon sila nagagalit. Totoo naman bangag si Marcos Jr. Galit na galit sila sa totoong sentimiento ng mga teachers. Unang isang teacher, unang taong bayan. So ngayon, kaya nagagalit sila sa teacher. Yung dating niya, kasalanan ngayon ng teacher kasi yung teacher ang nagtuturo sa estudyante ng walang modo. Dapat talaga dyan si Bakin. Hindi porket may isang teacher na matapang na lumaban sa katotohanan na sinasabi niya nung 4 months ago, 2 months ago, a month ago, doon sa Pisara, di ba? Pisara, sa blackboard na yon, parang 40 years ago ko na uli narinig ang salitang Pisara na yan. Sa blackboard na yon na sinasabi sa estudyante na ang presidente natin ay bangag. Nako, totoo naman. Sisisihin mo doon sa nangyari sa Zamboanga? Yung teacher ba na yon na nagsulat na si bangag ay mga teachers ng batang gumurgor, doon mo makikita na pikon sila. Pikon na eh. And talagang laging isisisi ang mga Duterte. Correct. Anong kinalaman ni Inday Sara ng mga Duterte sa isang opinion, sa isang katotohanang emotion, Masakit pakiramdam ng isang sila, teacher na no? Nasaktan po sila mga kababayan. Tinamaan kong baga, no? Anyway, ito mga kababayan, panoorin din po natin ito at bigyan natin ng reaksyon, no? Teka lang, ito pong si Sir, ayan na. Panoorin niya natin to. Pasok pa. Last week lang yata yun, sinabi ni Claire Castro na yung tubig dati hanggang tuhod, ngayon hanggang gutter na lang, di ba? Pati si BBM, sabi ni BBM, because of the installation of these new pumps, yung dating hanggang tuhod ay hanggang leeg na. Hanggang leeg na pala. Hanggang leeg na ba? Animal kayong dalawa. Pinagtritripan nyo kami. Ay, nako. Pinagtritripan nyo kami. Pinaglalaruan naman kayo ng ating panahon. Sa bawat salita nyo, kinukontra kayo ng panahon. Isipin nyo yung mga pinagsasabi nyo. Malakas nang humupa ang baha, hindi na siya nagtatagal. Naging dagat na. Correct. May mga estudyante sa UST na na-stranded. Nag-overnight doon. Kinginan yung dalawa. Sarap yung pag-untugin. Isa pa ito si Vince Dizon. Mura ng mura. O ngayon, ba't hindi ka makapagmura? Shout out kay Boss Leo. Leo Lumaban Palo.
shout out sa'yo. nabasa ko yung post mo, natawa ako eh. Nag-aantay din ako ng mura na malutong sa harap ng mga kamera Correct. para sa baha sa Quezon City at Manila. Vince Dizon, nasaan ka na? Wala tayo. Natawa na nga ako doon sa binibida niyang aspalto. Yung Wala pala, pa rin. Palpak pa rin. hindi ko mapigilan di tumawa eh. Sabi niya, moderno yung espalto, ganun. Bigla nang umulan. Ngayon, napatunayan natin na yung aspalto, pag nalagyan ng tubig, yung matutuklap. Gago ka pala. Gago ka pala. Alam mo, putang inang gobyernong ito. Puro kingkoy. Nag-grade sa Davao, radioactive daw. Ako, ano pa nangyayari sa inyo? Mamaya, mga sir. Papanood ko sa inyo si Matibag. Wala, ang ginawa nila gusto. Tapos nag-present na nga ebidensya. AI. Sana pinasirox nyo na lang. Correct. Kasi di ba, Xerox is original. Tagin ng buhay to. Agoy, lap trip. Good afternoon, everyone. We are here in the MMDA at kakatapos lang na Tama na! Matagal ko nang sinasabi na si Ramil Madriaga ang magiging star witness for the defense kapag nag-testify siya for... Hintayin po ninyo si Atty. Raymond Bato. Maganda po yung pag-uusapan natin kasama siya, mga karelasyon. Dito muna tayo. Matagal ko nang sinasabi na si Ramil Madriaga ang magiging star witness for the defense kapag nag-testify siya for the prosecution. Hindi nababahala ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa napipintong pagharap ni Ramil Madriaga sa impeachment trial. Sa katunayan, malaki ang tiwala nila na ito ang pinakamahalagang testigo para sa defense team ni VP Sara. Ayon kay Attorney Paulo Panelo, kung ipatawag bilang witness si Madriaga, lilitaw sa mismong impeachment court ang mga umano'y kasinungalingan nito. If the prosecution presents Ramil Madriaga, it's their funeral. Kasi kakatayin yun sa cross-examination Kakatayin niya. ng defense team. Lalabas lahat ng kasinungalingan niya. And then, ganun kami ka-confident na we're telegraphing already what we have by filing this complaint affidavit. Dalawang perjury complaints na ang inihain ni VP Sara laban kay Madriaga. Ang pangalawa ay para sa supplemental affidavit na binasa nito sa House Justice Committee noong April 2026. Ayon kay Attorney Panelo, ang kopya nito ay ibibigay din sa defense team ng Vice Presidente. In fact, we are, just like the first perjury complaint, we are transmitting a copy of the second perjury complaint and all of the evidence to the defense team para magamit nila sa impeachment. Ilan sa mga nais pasinungalingan ng kampo ng Vice Presidente ang umano'y pagkuha at pag-deliver ng mga pera sa iba't ibang lugar at authenticity ng mga tseke na tinukoy ni Madriaga. Hihilingin din nila na pagsamahin ang una at pangalawang complaint sa pamamagitan ng motion to consolidate sa Taguig Prosecutor's Office. Habang may mga karagdagang affidavit at certification pa silang iniipon upang lalong mapagtibay ang mga reklamo. Sabi ko nga, yung combined ng first and second perjury complaint, ang total na po niyan is 1,000 pages including testimonial and documentary evidence. So malakas po yan. Kapag dinismiss po yan, may magic dyan. Samantala, ayon kay House Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro, nakadepende pa sa mga magiging testimonya ng mga mauunang witness kung ihaharap pa rin si Madriaga bilang Iharap niyan, testigo. iharap, no? Si Iharap Madriaga niyo ay si kapwa Madriaga nakalista para sa magkaalaman. witness list ng Defense at House Prosecution Panel para sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yan mga kabayan, para sa akin dapat po talagang ilabas yan si Madriaga, no, mga kabayan. Kasi para lumabas ang katotohanan. Para makross din ng ng depensa. Kasi mahirap kung sila lang ang sila lang yung naniniwala no?
sila lang yung naniniwala na talagang malakas na witness itong si Madriaga. But para sa atin mga kabayan, mas maigi na ilabas talaga si Madriaga at ma-cross-examine nitong depensa para magkaalaman kung ito bang sinasabi ni Madriaga ay katotohanan o puro kasinungalingan. Pero I think mga karibin natin, no? Bago pa man yan humarap, kasi nung una humarap na sa House of Representatives si Madriaga, di ba? At nakita po natin na hindi nagtutugma yung kanyang mga sinasabi. So meaning mga karibin natin, nagsisinungaling or sinungaling itong si Madriaga. Well, anyway mga kababayan, ano pong inyong opinion dyan? Just comment down below. Maraming salamat po.